Pakinggan natin ulit itong sinabi ni Pastor Kibuloy about sa rendition. Kasi mukhang tinatrabaho na ng mga mainstream media, no? Yung pag-discredit kay Pastor Kibuloy. Kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Illegal ba sa atang sariling bansa? Christ Pastor Apollo Kibuloy, na naririnig natin paminsan-minsan, lalo na po sa mga pelikula. Ito po yung katagang rendition. Sa kanyang pahayag sa social media, paulit-ulit na ginamit ni Kibuloy ang katagang rendition. Pero sa kanyang paggamit, tila nalilito si Pastor Kibuloy sa tunay na ibig sabihin ng rendition. Okay, so parang gusto niyang i-discredit dito si Pastor Kibuloy. Actually, sa totoo lang, Mr. Edling Gao, no? Ako'y believe doon sa mga explanations mo, especially kapag merong mga clarifications or definitions or parang ganito ba. Pero dito, lumalabas na kung hindi ka sumablay, lumalabas na merong kamay na kumukumpas sa'yo. Kasi gusto mong i-discredit, gusto mong ipakita na bobo itong si Pastor Kibuloy. Tuloy natin. Ang rendition po ay hindi po pagpatay or assassination gaya ng kanyang kinakatakot. Hindi naman yan eh. Bakit? Hindi naman niya sinabi na assassination lang, di ba? Maraming mga options doon. Ang pinaka-key doon na sinabi niya is illegal. Tapos yung kidnapping. Mamaya titignan natin yan. Sasanggunin natin yan kahit sa Wikipedia ba. Sige, tuloy. Ang legal na definisyon ng rendition ay ang pag-render o pag-transfer o pag-surrender ng isang... surrender? Yan ba yun? Saan mo nakuha yung definition na yan? Surrender daw, pag-surrender, handing over jurisdiction, transferring custody. Saan mo nakuha kaya yung definition na yan? Tignan nga natin. I just wonder kung saan mo nakuha. I-type nga natin. Okay, i-type na natin rendition. Okay, rendition. Para, asan yung sinabi niya? Ano ba yung sinabi niya? Sabi niya, surrender, handing over jurisdiction, transfer of custody. Anong sinabi niya? Na definisyon, hindi po pagpatay or assassination gaya ng kanyang kinakatakot. Ang legal na definisyon ng legal na definition, sabi niya, ay ang pag-render o pag-transfer o pag-surrender ng isang tao. Anong render? Ano ba? Pag-render o pag-surrender? Ano ba talaga? Okay. So ngayon, tignan natin nga dito sa search box, no? Rendition, sabi niya, sobrang hindi naman ito dahil alam natin yung pag-rendition ng kanta, pero most likely ito. Okay? Practice of sending a foreign criminal or terrorist suspect covertly to be interrogated in a country with less rigorous regulation for the humane treatment of prisoners. Pag sinabing less rigorous, kumbaga sa proseso, kahit hindi sundin ang proseso, kaya nga sinabi ni Pastor Kibuloy, illegal. Okay, sige, tuloy muna natin yung mga sinasabi mo. Okay. O kagamitan o dokumento sa ibang jurisdiksyon. Maaaring sa ibang bansa o sa ibang federal state gaya po ng nangyayari sa US. Katunayan, ang mas pamilyar sa atin na
extradition ay ang pinaka-common na uri ng rendition. Ang extradition po ay ang paghuli at pag-turnover ng isang wanted na tao ng isang bansa papunta sa isa pang bansa. Yan. So, tama ito. Tama itong sinabi mo, isang example ng rendition is, yes, extradition, which is yun yung inaantay ni Pastor Kibuloy. Right? Pero never yan nangyari since 2018 ba yun? Hindi never nangyari hanggang ngayon. Walang extradition request. Iba't ibang uri ang rendition. Meron pong rendition o turnover na napagkasunduan ng dalawang bansa. Ayun ay ano yun? More on extradition yun. Diba? Pag forcible, ano? Nga dyan ay ang extradition na pinapayagan ng mga international treaties gaya po ng extradition treaty ng US at ng Pilipinas. Pero meron ding sapilitan na rendition o yung walang paalam mula sa host country. Ayan. Ang pinakakilalang example niyan ay ang kaso ng Nazi war criminal na si Adolf Eichmann. In-example mo naman pala yan yung exact definition ng rendition na ibig sabihin ni Pastor Kibuloy. At taong 1960, nahanap na nila ang tinataguan ni Eichmann sa Argentina. Pero ang Argentina kasi ay ayaw. Mahabang kasaysayan ng pagre-reject ng mga request for extradition para sa mga Nazi war criminals. Okay. Kaya anong ginawa? Anong ginawa? 11, 1960, kinidnap na lamang ng mga Israel. Kinidnap. Illegal yun. Anong sinabi ni Pastor Kibuloy? Na plano nila akong kidnapin. Anong sinasabi mo? Mossad agent si Adolf Eichmann mula sa Argentina at pinuslit sa isang eroplano papunta po ng Israel. Ngayon, sino nalilito? Sabi mo nalilito si Kibuloy. Hindi alam ng Argentina. Pero meron pang isa pang klase ng rendition. Ito yung ibig sabihin ni Pastor Kibuloy. Kaya huwag mong sabihin nalilito siya. Hindi sinabi ni Pastor Kibuloy na ang definition ng rendition ay assassination. Okay? Assassination alone. Kundi ito yun. Ito na yung sinasabi mo ngayon. Kilala dahil sa War on Terror ng Amerika. Ito po yung extraordinary rendition or irregular rendition. Ito ang pagdala ng Amerika at ng mga kaalyado nito ng mga suspect sa War on Terror doon sa iba pang bansa para doon po i-interrogate at sabi nila para i-torture. I-torture! Yun ang ibig sabihin niya dyan. Sa ibang bansa dinadala yung mga suspect. Dahil kung dinala sila sa US, masasakop po sila ng US laws at kailangan bigyan ng due process. Sa halip, dinadala ang mga suspects sa mga third-party locations or third countries. Gaya for example sa Guantanamo Bay sa Cuba, kung saan kinukulong sila ng ilang taon kahit walang kasong nakasampa. Minsan, ang ginagamit pang interrogators ay mga foreign allies para hindi sila sakop ng US laws. Isa ito sa mga pinaka-controversial na polisiya ng US sa kanyang War on Terror. Okay. Kung tama man ang binulong kay Pastor Apollo Kibuloy ng tinatawag niyang kanyang mga reliable sources, baka hindi nila naiintindihan gaano. Hindi nila naintindihan? So gusto mong i-discredit sila? Mga bobo sila, ganun? Kung ano ang ibig sabihin talaga ng rendition. Dahil kahit ang extraordinary rendition ay hindi pa rin katumbas ng liquidation. Paano hindi? Illegal nga di ba? Anything can happen dyan sa extraordinary rendition. Para mas maintindihan natin, sumanggunin naman tayo sa Wikipedia. Okay? So, binanggit niya yung extraordinary rendition. Ito ang pinakamalapit na ibig sabihin ni Pastor Kibuloy. Ang extraordinary rendition ay euphemism for state-sponsored kidnapping. Ano bang ibig sabihin pag sinabi nating euphemism? Pinaganda. Kung ano yung pangit na term, pinaganda nila. So, dinaan nila sa parang extraordinary fund, di ba? Extraordinary rendition. Pero, in short term, kidnapping. Okay? In another jurisdiction and transfer to a third state. So, halimbawa, tama yung definition mo kanina. Na kukunin nila ang isang suspect pero hindi nila dadalhin sa US kundi dadalhin nila sa isang state, third state kung saan man yan para hindi masakop ng US law
para kahit ano ang pwedeng gawin nila doon. The purpose of circumventing the source country's laws. Okay, ibig sabihin gusto nilang makaiwas doon sa due process law ng country or ng host country. Kaya anong gagawin nila? Kikidnap nila. Ayan na. I hope nakikita ninyo yung ating screen. Ano? Kidnapin nila. Ayan. Sorry. Kidnapin nila. Tapos, interrogate. Okay, pwedeng interrogate. Tapos, detention. May extradition. And ano pa? Torture. Di ba? Anong sinabi ni Pastor Kibuloy? Illegal. May illegal. Extraordinary rendition is a type of extraterritorial abduction. Pangingidnap yan. Nung 2018 report, okay, nalaman na itong MI5 at MI6, ito po ay intelligence agency ng United Kingdom, na sila ay kasabwat sa mga maraming renditions na nangyari or ginawa ng mga US. So ibig sabihin, kakunibes ng UK ang US sa mga maraming renditions na ginawa ng US. Okay? Sila ay tumulong sa funding, sa intelligence. Okay? By knowing, allowing the abduction to happen. So ibig sabihin, ano yan, kakosa nila sa pinaggagawa nilang ganyan. In July 2014, itong European Court ng Human Rights, kinondena nila ang government ng Poland dahil nakipag-participate sila sa CIA dito nga sa extraordinary rendition. Ito, marami silang na-abduct na mga kalalakihan. And then sila po ay dinala sa isang CIA site sa Poland. And anong ginawa? Tinorture nila. Isa sa form ay yung extraordinary rendition, which is yun nga na define natin, ay illegal. Okay? Illegal yan. As the same as kidnapping yung ginagawa nila dyan. Kasi ngayon nga, may torture na pwedeng mangyari dyan. So, yun yung gustong iparating sa atin ni Pastor Kibuloy. In practice, the term is widely used to describe such practices, particularly the initial apprehension. This latter usage extends to the transfer of suspected terrorists by the US to countries known to torture prisoners or employ harsh interrogation techniques that may rise to the level of torture. So, anong ibig sabihin yan? Itong definition, by definition, ito yung legal definition. Okay? Pero, in practice, itong term na rendition na ito ay widely used. Kaya ginamit ni Pastor Kibuloy yung rendition. Hindi niya ibig sabihin na literal, okay, na rendition or whatever man dyan or extradition man yan. Ang ibig niyang sabihin, ang pwede nilang gawin sa kanya ay kikidnapin nila tapos ito torture nila. Yun ang ibig niyang sabihin. To the extent na hanggang sa maaari siya ay mapatay, di ba? Pero ang sinasabi kasi ni Ed Linggau, ang definition ni Pastor Kibuloy sa rendition ay assassination, which is plain and simple gustong i-discredit itong si Pastor Kibuloy. One example nga dito sa case na ito ay yung si Khalid El Masri, no? Isa siyang German citizen who was mistakenly abducted by Macedonian police and handed over to the US CIA. So anong ginawa ng CIA? He was flown to Afghanistan where he was allegedly held in a black site. Okay, anong ginawa? In-interrogate nila, beaten up, strip search,
sodomized. Ano yung sodomized? Alam nyo na, yung pinapuwetan, parang gano'n. And subjected to other inhuman and degrading treatment. Okay? Which at times escalated to torture. Though none of those claims can be verified. Hindi verified, pero yun ang balibalita. After El-Mashri held hunger strikes and was detained for 4 months in the salt pit, the CIA finally admitted his arrest was a mistake and released him. Pero anong nangyari? Na-torture na siya, pero mistaken lang pala. So, another one is Abu Omar case. 2003, itong si Abu Omar was kidnapped by the CIA in Milan, Italy, and deported to Egypt. He was transported on basta sa eroplano. Yan, pa eroplano, basta yan na yan. And then, doon sa second plane, took him to Cairo where he was imprisoned, he claims, and tortured. So anong point natin dito? Itong si Ed Linggau, I don't know kung pumalpak ka dito or ano yung ibig mong sabihin dito. Gusto mo lang i-discredit si Pastor Kibuloy sa palabas na bobo or nalilito or hindi alam ang ibig sabihin ng rendition, or maaaring merong kamay na kumukumpas at inaumpisan na nga dito sa mga mainstream media. So yun lang naman ang punto ni Pastor Kibuloy dito na since 2018 inaantay niya yung extradition request para mas madali na mapapunta siya ng US. Kasi pag sa US siya mapapunta, susundin yung due process of law, di ba? Pero dito, sa extraordinary rendition na to, hindi siya dadalhin sa US, kundi dadalhin siya sa CIA site, sa ibang host country kung saan pwede nilang gawin ano man ang pwedeng mangyari doon. So, ibig sabihin nito, maaari, yung sinabi nga natin kanina, parang in-example pa natin yung kay Tevez na kapag walang witness, pwede nilang gawin ang kahit anong pwede nilang gawin sa tao at sasabihin, nanlaban di ba? Pwede nilang assassinate, killings kasi nanlaban yung tao. So yun naman ang ibig sabihin ni Pastor Kibuloy doon sa sinabi niyang rendition. Widely used term na yun, alright? Hindi niya niliteral na ibig sabihin na rendition, assassination, it's widely used to term as they will illegally kidnap him and do whatever they want kasi wala ngang witness. Yun po ang pagkakaintindi niya or ang pagkasabi niya sa rendition. At syempre, ano mangyayari doon? Torture or pwede siyang ipapatay. Yun lamang ho.